Knackerlaps. Tingnan natin. Tatawag ako. 120 BA? Ano? To? Hoy, bakit nanonood lang kayo? Tulungan niyo siya, te. Baka low blood sugar. Te, gising ka. Walang hininga. Lumayo kayo, bigyan natin ng hangin. Lumayo kayo. Ano? To? Patay na BA? Gising na. Te, masyado kayong mahina ang katawan sa syudad. Kumain ka ng marami para lumakas resistensya mo. Para hindi ka na mahimatay, gets mo? Hoy, Probinsyano. Ang lakas ng loob mo. Hinipuan Montag ako. Hindi, T. Nahimatay ka dito, tinulungan kita. Nag-spray ako, bakit mo ako sinasaktan? Kadiri. Mga tulad mong pobreng manyak, puro ganyan. Kunwari tumutulong. Pero manghihipo lang. Ako? Itatawag ko na pulis para arestuhin ka. Huwag, T. May interview pa ako sa Dingsheng Group. Ganyan ka magpasalamat? Sino pa ang tutulong sa'yo? Tumigil ka. Mga hampas lupang tulad mo. Pupunta SA Dingsheng Group? Plaka lahat 666 888. MGA Luxury Cars Yan NG Dingsheng. Bakit sila pupunta sa ganitong lugar? Di ba yan ang mayamang mag-asawang Chen? Ma, Anak, bakit may pasa ka? nahimatay itong dalaga dito. Nag-spray ako, tapos gusto pa ako ipakulong. Sinampal pa ako. Misunderstanding pa, young master. Kung alam ka ulang, na kayo pala, mas gusto ka upaan ga pong mahipuan niyo ako. Young master, single pa po ba kayo? Magaling po ako sa... Tumigil ka. Mga tulad mo ang sumisira sa lipunan. Guards, alisin enyo too. Young master, tulungan enyo po ako. Ma, pa, hindi niyo ako susunduin, no? Mga kaklase ko naghihirap sa trabaho. Kung malaman ng advisor kong nasa bahay lang ako, mabubuwang siya. Kakapasa ko lang. Sa Dingsheng, hayaan niyo akong mag-explore. Please? Ha? Anak, kapag nahirapan ka, umuwi ka lang. Heto ang black card, para sa iyong allowance. Pagdating sa malaking kumpanya, maging matino ka. CJ, Anak, dalhin mo ang manok kay Chiao's Hang. Mas masarap ang sariling alaga kaysa sa binili sa lungsod. Tandaan Montag. Sa kumpanya, mas maraming gawin, kaunting salita. Huwag kang magtipid sa pagkain. huwag kang mag-alala, inay. Naghihintay ako na makakuha ka ng asawa mula sa lungsod. Inay, JL, heto ang limited edition na sasakyan ko. Luma man ang Rolls Royce, pero pwede mong gamitin papasok sa trabaho. Pangharang sa ulan at hangin, kunin mo. salamat, tita. Jayal, ito ay century-old na alak mula sa baryo. Dalhin mo pa matikman ng mga kasamahan mo. CJ, Ito ay maliit na alaala, kunin mo. mga tito at tita, hintayin niyo ako sa lungsod. Kapag nagtagumpay na ako, babalik ako at tutulungan kayong yumaman. Magkakasama tayong angat. Ziga, kaya Montag, yan. Ingat ka, huwag kang mahulog. Kung may problema, hanapin mo si Boss Zhang. Alam ko na. Ingat sa pagmamaneho. Bakit siya nagpapalit ng damit sa gitna ng kalsada? Ang poor talaga ng itsura. Pero gwapo naman siya. Tara na. Ito na pala ang malaking kumpanya. Ang laki at ang ganda. Mas moderno kaysa sa mga kubo sa amin. Sino? Tong basurero? Umalis ka na. Kung hindi, tatawag ako ng guard. Nagkakamali po kayo. Narito po ako para magtrabaho. Ito po ang aking employment certificate. Ano, yang manok? Alisin Montag, yan. Guard. Pasensya na po. Huwag mo akong hawakan. Sinong napapasok sa'yo, probinsyano? Ayos ka lang ba? Ako po si Chen Jiale, intern ng kumpanya. Tingnan mong mabuti, ito ang numero 1 conglomerate, ang Dingsheng Group. Isang piling intern lang ang kailangan, at ikaw, kahit aso ng may-ari, hindi ka karapat-dapat.
Umalis ka na. Kung hindi, tatawag ako ng guard. Nagkakamali ka. Tingnan mo. Ito. Espesyal kong dinala. Para kay Boss Zhang. Isang native na manok, paborito niya ito. Kalokohan. Bilyonaryo si Boss Zhang. Isang simpleng pagkain lang, katumbas na ng isang buwang sahod ng ordinaryong tao. Hindi ito para sa mga tulad mong probinsyano. Kahit magdala ka pa ng manok, hindi ka karapat-dapat dito. Umalis ka na. Hindi. Hindi ko sinasabi, pero sa aming mga taga-Leyte Village. Wala kasing walang modo tulad mo. Isang probinsyanong galing sa baryo, ang lakas ng loob mo. Guard. Yes, guard. Huwag mong tawagin ng guard. Palisin mo siya agad. Tijulan Mo Yen. Dumating na si Boss Zhang. Bala ka na. Boss Zhang. Tito San, hindi alam ng mga tauhan ko ang sitwasyon. Ako na ang bahala sa iyong pagpasok. Tito San. Si Yao Zhang. Baguhan lang ako sa kumpanya, hindi ko alam ang mga patakaran. Sana hindi ako naging abala. Salamat sa iyo, nakuha ko ang proyekto ng Chen family na nagkakahalaga ng 3 bilyon. Nga pala, ito, ipinadala ng nanay ko sa iyong native na manok. Gawin mong white cut chicken, siguradong masarap. Ito ay purong Phoenix chicken, Tito San. Gagawin mong white cat chicken. Tito San, itatabi ko itong manok, gagawa ako ng altar para dito. Hindi, shrine, 3 insenso araw-araw. Patay ng manok may seremonya pa, talagang sosyal ng mga tagalungsod. Tito San, mamayang gabi ay may company team building. Ikaw na lang ang magsalip sa chairman sa stage. CJ. Paumanhin. Paumanhin. Boss Zhang, hinahanap mo ako. Supervisor Shen, ito ang bagong intern. Chen Jiali, ikaw na ang bahala sa kanya. Sakto, mamayang gabi ay may company team building. Isama mo na siya. Ito ba yung intern na tinanggap para sa employment support program? Kung nakapasa siya sa mga screening at nakarating dito, tiyak na doble ang effort niya kumpara sa iba. Huwag mo Boss Zhang. Aalagaan ko siya ng maayos. Jay Ale, ang mga intern na nakakapasok sa aming grupo. Karamihan ay may koneksyon, pero huwag kang ma-pressure. Kung may problema sa trabaho, hanapin mo lang ako. Ang bait mo, Supervisor Shen. Naaalala ko. Na pala. May maliit lang akong tanong tungkol sa team building mamayang gabi. Magkano ba ang budget per person? Nag-aalala pa siya sa gasto sa team building ng maaga. Mukhang mas mahirap ang kalagayan niya kaysa sa inaakala ko. Huwag kang mag-alala, lahat ng gastos ay sagot ng kumpanya. Tara, samahan kita. CJ. Manager Lee, yung proyektong 3 bilyon. Ngayong gabi ay dating ang Young Master para sa groundbreaking ceremony. Dapat mong asikasuhin ng maayos. Huwag kang mag-alala, ako. Nakareserba na ang pinakamagandang restaurant sa buong Guangdong, ang Cloud Top. Siguradong mapapasaya natin. Ang Young Master. Ziege. Makinig kayong lahat, darating ang Young Master ngayon, tandaan nyo. Young Master, ilabas ang pinakamagandang alak ng kumpanya. Dapat nating asikasuhin ng maayos ang Young Master. Ziege. Chi, bagong quotes 300K siguro to. Mahalaga ang first impression sa Young Master na yon. Ang ganda ng interior, sabi nila. Maarte siya sa detalye. Oo naman, anak NG chairman yan, marami na yan nakita. Kung ako ang type niya. Ang kulit Montag. Dumating na si Supervisor Shen. Bakit may kasamang pulubi? Supervisor Shen, dadalhin mo ba ang pulubing ito? SA Cloud Top Restaurant? Supervisor Shen. Ngayon ay magsasalita ang Young Master bilang kinatawan ng chairman. Kahit ang queen ng negosyo ay nagbibigay ng regalo, ikaw pa. Nagdadala ng pulubi para makikain. Kung magalit ang Young Master, ano na ang gagawin natin? Nagkakamali kayo, bagong intern siya sa aming department. Shangel, ito si Sukain. Ito naman si Oji. Kumusta? Mula ngayon, magkakasama na tayo. Ano, Tongamoy? Sa inyo ba ang kotse na to? Ang cute-cute. Ang ganda.
Huwag kang pabibo, ang baho mo. Kung madumihan mo ang kotse, kayang-kaya mo bang bayaran? Tingnan mo, wala man lang siyang brand sa katawan. Paano? Makakapasok ng ganitong intern sa kumpanya? Supervisor Shen. Baka naman baka Montag ito? Ito ay bagong intern na suportado ng kumpanya para sa employment. Magkakasama tayo, dapat tulungan natin ang isa't isa. Huwag mag-discriminate. Supervisor Shen, hindi ako backer. Pare, ang ganda ng kotse mo. Hindi tulad ng mga kotse sa garahe namin, malalaki at mabibigat. Ginagamit lang ng nanay ko para patuyuin ang tosino. Kaka. May garahe ka pa pala sa bahay nyo. Hindi kaya yung mga shared parking sa tabi-tabi lang yan? Tama na. Normal lang na naka-e-bike si Jayale. Baguhan pa lang sa trabaho eh. Hindi ako nahihiya sabihin, sa amin kasi sa probinsya yung mga sasakyan. Hindi yung may letrang ni sa logo. O kaya yung may maliit na gintong tao sa harap na pwedeng yangat. Simula bata ako, yun lang ang sinasakyan ko. Ang lakas ng loob mo. Maliit na tao na umangat? Ikaw na nakasireng na e-bike? Alam mo ba kung ano ang gintong tao? Sukain, hindi maganda yung sinasabi mo. Okay lang par, naiintindihan kita. Yun bang tricycle sa entrada ng barangay na nagkakalakal? Araw-aw. Ilang gintong tao, kaya ang nakokolekta niya. Jayale, huwag kang magyabang. Yung mga sasakyang ganyan. Mga alam lang mo yan. Manager Shen, totoo lahat ng sinasabi ko, tingnan mo nga. Muntik na akong maihi sa kakatawa. Ngayon e-bike na lang ipinagyayabang. Sirang-siya na talaga utak niya. Jayale, maging tapat ka sa sarili mo. Manager Shen, kanina lang kasi mali ang nabasa kong plaka. Nandyan pala talaga ang sasakyan ko. Sura, ayak po sa akin, 20 pesos. Ano? Bayad sa parking. Hindi pa ako nagbabayad dito kailanman. Hindi mo na naman sasabihing sayo ang lupa rito? Parki ka na lang kung saan mo gusto. Sandali lang, hahanapin ko yung susi ng lugar na to. Sige kuya, ako na ang magbabayad para sa kanya. Tama na, huwag ka nang magpanggap. Tingnan mo kung saan ka naroroon, ito ang pinakamahal na. Cloud Top Restaurant, puro mayayaman at importante ang pumupunta dito, tapos ikaw. 20 piso hindi mo may bayad? Huwag ka nang magpahiya dito. Hindi pere, hindi mo dapat binayaran yan. Jayale, naiintindihan ko, mahirap man pero may pangarap. Pero may mga bagay na dapat talagang gastusan, itong 20 pesos. Iyan lang ito. Hindi mo na kailangang bayaran. Hindi talaga. Sige na, pasok na tayo, baka malit tayo kay Manager Lee. Mas malaki ang mawawala sa atin kapag nadedets tayo sa sahod. Sige, tara na. Talagan ka, halika na. Magandang araw po, Manager Lee. Bakit may pulubi kayong pinapasok? Palayazin niyo. Manager Lee, hindi po siya pulubi. Espesyal po siyang tinanggap ng kumpanya bilang trainee. Kailan pa naging ganito kababa ang standards ng kumpanya natin? Ikaw, bukas huwag ka nang pumasok. Manager Lee, kailangan ni Chanchali ang trabahong ito. Pangangalaga sa pamilya, pakiwanan mo na siya. Supervisor Shen. Ngayon, ang ating yung master ang personal na magdadala ng launching ceremony. Kung makikita niya ang ganitong klaseng tao na pumasok, magagali siya, pareho tayong mapapalayas, pati ikaw. Pakinggan mo ako, kung hindi ka kasya sa grupo, huwag mong pilitin. Ziga? Hindi po Manager Lee. Tingnan mo ang inyong kumpanya. Ang nagbigay mismo ng offer sa akin. Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo. Espesyal na kontrata. Aka naman. Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo. Ang aming kumpanya ay isa sa top 500 sa mundo. Ang mga hinihir ay mga taong makakapagdala ng koneksyon at resources sa kumpanya. Siyempre, nagkamali ang system. Ito ay may official seal ng kumpanya. Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo, totoo ito. Jayale, huwag kang mag-alala, kakausapin ko si Manager Lee. Salamat Supervisor Shen. Manager Lee, isinusumpa ko sa aking pagkatao. Si Jayale ay masipag at matyaga at talagang kulang kami sa tao sa aming departamento. Pakiwanan mo na siya, ang trabahong ito para sa kanya. Talagang napakahalaga. Tingnan mo, ganitong klaseng tao. Kahit maliliit na bagay ay pinagkakitaan, ganitong klaseng tao. Kung mananatili sa aming departamento, bababa ang klase ng buong team.
Kayat offer I peak. Ang private seal ng chairman, hindi possible. Talagang espesyal na kontrata, baka siya ang iyong master, na binanggit ng chairman. Manager Lee, pakiwanan mo na siya sa kanyang kalagayan. Supervisor Shin, tama ka talaga. Ang aming departamento, kailangan ng ganitong matipid. At masipag na tao, ipagkakatiwala ko siya sa iyo. Alagaan mo siya na mabuti. CJ, Bigyan mo siya ng lahat ng kanyang pangangailangan. Supervisor Shen, tingnan mo, ako, sabi nila. Isang plato lang ang pwede sa bawat isa, kaya kinuha ko ng kaunti. Ang bawat isa, para hindi masayang ang aking pagkakataon. mga kasamahan, bakit ninyo siya niloloko? Supervisor Shen, natatakot lang kaming magutom siya. Kaya pinakain namin siya ng marami. Supervisor Shen, ang mga pagkain dito sa lungsod ay napakasarap. Noong nasa probinsya ako, lugaw at gulay lang ang kinain ko araw-araw. Isang itlog ay hinahati pa ng ilang araw. Jiel, kain ka ng itlog. Tatay, kayo muna. Ikaf muna, ayaf ka uniyan. Ang hirap ng pinagdaanan mo, anong gusto mong kainin sa susunod? Bibilhan kita. Sige, Manager Shen, sa susunod, kahit anong Dragon's Beard ginseng. Pure ostrich egg, hindi ko nakakainin, ito na lang. Tingnan niyo si Jiel, ang kahabag-habag. Araw-araw, Dragon's Beard ginseng at ostrich egg lang ang kinakain. Ano na sinasabi mo? Yung Dragon's Beard ginseng na tig 10,000 ang 1 gramo. Yung Pearl Ostrich Egg natin ilang libo ang isang subo? Ako nga, minsan lang makakain, ikaw araw-araw. Pangkaraniwan lang to, hindi ba kayo kumakain nito sa bahay nyo? Ubus na ang baka sa Guangdong sa kakaboka mo. Yung aso namin, araw-araw Australian lobster ang kinakain. Sino bang hindi marunong magboka? Jayale, naiintindihan ko na gusto mong magpakitang gilas, pero ito. Grabe na ang paghahambing mo, alam mo ba? Yung mga sinabi mo, yung pinakamayaman lang sa Guangdong. Ang kayang araw-araw yan ang kainin. Wala po, Manager Shen. Sabi ng nanay ko, hindi healthy ang mga pagkain dito sa lungsod. Kaya dala-dala ko lagi ang baon ko, tipid lang. Tignan nyo kung ayaw nyo maniwala. Akala ko anong mamahalin, ito lang palang ordinaryong itlog. Bakit Montag naman ganyanin? Wala namang alam si Chenyale. Kaya akala niya ostrich eggy ang ordinaryong itlog. Maintindihan pa. Hindi, ito talaga ostrich egg, subukan mo. Subukan mo para malaman mo. Ayaw ko ng basurang yan. Ako, titikim ako. CJ, Ito ang pure ostrich egg, pareho lang nung kinain ko sa year-end party. Noong nakaraang taon. Impossible, ang laki nito. Libo-libong bises ng sahod niya. Ito, ang lasa, pareho lang nung ginawa ng Michelin starred chef. hindi ko inakala, yung atsara lang ng katulong namin. Gustong gusto nyo pala. Sinong may gusto sa basura mo? Ako. Nakalang ako es ayo. Eh baka gusto mong punasan muna ang sulok ng bibig mo bago ka magsalita. Salamat. Son galing yung tissue? Sabi pa ng nanay ko pag bagong trabaho. Dapat makatipid, kaya galing sa CN ng opisina to. Hoy, paano naging ganito katipid ang isang mayaman? Pati tissue ng opisina ni nanakaw, baka nagkakamali ako. Ikaw, isang mahirap na pati toilet paper kinukuha. Ang yabang mo naman. Sa totoo lang, sa trabaho. Hindi sapat ang puro kayabangan lang. Dapat tulad mo ako. May tunay na kayamanan para rumespeto sa iyo ang mga tao. Oon ga, di IBA mahilig uminom ang Young Master? Itong alak na ito, mula sa koleksyon ni Chi. Espesyal niyang binili para ngayong okasyon. Bilang paggalang sa Young Master. Zakto. Meron akong nationwide na. Wine price scanner. Manager Lee. Subukan mo muna. Perfect na pagkakataon. Pa makakita na mamahaling alak ang mga to. Ako na mauna. Famous wine. Tumula es Aluzu. Xing Tu 1573. Manager Lee. Narinig ka o, Yang Mautai, pero ano, 1573? Ang ganda ng packaging, siguradong mahal to.
Pangalan, Xingtu 1573 San 60. 20 years old, Galing Lujo. Presio. $98,000. 98,000. Isang kotse na ang halaga ng isang bote. Parang ginto na ang laman nito, hindi alak. Grabe ang yaman. Mukhang seryoso si Xiaoqi. Para ma-impress ang young master. Maganda. Xiaoqi, siguradong magugustuhan ito ng young master. Maganda ang feature mo. Bihira ba to? Sa amin. Pang food soap lang to para sa lamig. Hindi inumin to ng young master, di ba? Pang Foot Soak? 98,000 to hindi 98. Chenjayo, naiintindihan kong gusto mong makisama at naiintindihan ko rin ang pagiging mapagmalaki pero hindi sa pagsisinungaling. Makukuha ang respeto. Hindi, totoo. Ginagamit talaga namin to. Pang food soap. Yung sobra, pinapakain pa namin sa mga baboy. Pang Foot Soak? Akala mo young master ka? Chenyale, intern ka lang. Ang 78,000 para sa iyo ay pang napakalaking halaga. Hindi ka tanggap-panggap sa Dingsheng Group ang tulad mong sinungaling. Umalis ka na. Manager Lee, confident siyang intern. Baka may itinatago, talaga siyang magandang alak. Para kay young master. Kung ganong. Bigyan natin siya ng pagkakataon para ilabas yung alak. Pa naman makakita tayo. Oo nga. Jayale, intern ka lang, 2,500 lang sahod mo. Saan ka kukuha ng magandang alak? Pinagtritripan niyo lang siya. Hindi naman mahirap, mayroon akong isang bote ng magandang alak dito. Ikaw. Sandali lang ha. Ito ay 100 taong gulang na alak mula sa entrance ng baryo. Dalhin mo ito pa matikman ng mga kasamahan mo. Ang ganda ng pagkakabalot mo nito. Parang binalot na suman. Pwede pa ba itong inumin? Hindi ba ito expired? Hindi, ito ay personal naming itinago sa aming bahay. Matagal na itong nakabaon, kaya lang masinsin ang pagkakabalot. Para hindi mawala ang lasa. Medyo konti lang ang dami, kaya hati-hatiin na lang natin ito. Sino ang gusto? Halika na. Manager Lee, ito ay talagang magandang alak, subukan mo. Alice. Huwag ninyong inumin. Hindi natin alam kung saan ito galing. Kung may mangyaring masama, sino ang mananagot? Tingnan mo ang bote na ito. Parang hukay lang ang itsura, nakakasama ng loob. Chenjel, ikaw ay bagong graduate lang ng kolehiyo. Intern, kung hindi mo kaya magbigay ng regalo, maintindihan namin. Pero itong paghahambing mo at pagdadala ng peke bilang tunay. Ano ang gusto mo na makita tayo ng prinsip? Parang hindi pa nakakita ng magandang buhay? Nga, pwede pa ba itong inumin? Sino ang mananagot kung may mangyari? Hindi, ang alak ko ay talagang mas masarap kaysa sa kanya. Ano ang sinasabi mo, Tak? Sinasabi mo na ang alak mo ay mas masarap pa sa aking Tsingtu 1,573. Chenyale, hindi ka ba? Nakisip? Mga plastic bag lang ang ginamit mo. Kapag bulag tayo, kung nakakasakit tayo, Princy, kahit 10 ulo mo ay hindi sapat para bayaran. Hindi. Tama na Chenjale, akala ko. Ikaw ay isang taong praktikal, mahirap man pero may pangarap. Pero tingnan mo ang sarili mo ngayon, sobrang paghahambing. Hangad sa karangyaan, nakakadismaya ka. Hindi. Umalis ka na, hindi ka kasya sa aming departamento. Totoo ito, ang alak sa aming baryo. Kahit hindi kasing ganda ng sa inyo sa lungsod. Pero sigurado ako na tunay ito. Kung hindi kayo naniniwala, subukan nyo ito, gamitin nyo itong pangsukat. Nagpapanggap ka pa, gusto mo bang tumaya? Subukan natin. Kung mapatunayang peke ang alak mo, luluhod ka sa harap ng lahat at 3 bises kang magmamano. Tapos magre-resign ka. Kung tunay ito, ako ang luluhod sa iyo. Handa ka ba? Naku, ang tanga ko, nasira ko na ang packaging kanina. Para hindi halata ng lahat, pero ang alak na ito ay talagang dekalidad. Kung hindi, subukan natin ngayon. Jayale, huwag ka nang magtampo, importante sa iyo ang trabahong ito. Supervisor, huwag na kayong mag-aksaya ng effort. Hayaan mo siyang mag-test. Mahilig siyang magpanggap. Hayaan mo siya pagkatapos ng test. Magsisisi rin siya. Tama, hayaan mo siyang mag-test. Sinong nag-udyok sa kanya? Ang aming pinakaiginagalang na prinsipe ay nagpapahintulot sa kanya, mamatay ng ganap sa oras na ito. Huwag kang mag-alala, Shen Supervisor. Bakit patuloy na tumataas ang numerong ito? Ang daming zero. Ito.
1, 10, 100, 1,000, milyon, 30 milyon, impossible ito. Baka totoo ang alak na ito. Sie geniale Ei-Prinzipe Y. 30 milyon bawat bote, isang lagok lang ay 100,000 na. Hindi ito alak, ginto na ito. Yale. Master Chan. Ako, kanina ay ordinaryo lang ang paningin. Hindi ko nakilala ang tunay na Diyos, huwag mo sanang isipin. Chen, ang alak na ito ay amoy na puno ng alak. Tiyak na napakamahal nito. Huwag kayong ganyan ang alak ko. Gawa lang sa aming maliit na paggawaan, walang halaga ito. Ang humble mo naman, kayang bumili ng ganitong klaseng alak. Tiyak na mayaman ka, sana alagaan mo kami sa hinaharap. Sino kanina ang nagsabing magmamano? System crash. Bakit nag-crash ang system? Ano ang ibig sabihin? Mga kasama, may dalawang posibilidad lang ito. Una, ang alak niya ay talagang napakamahal. Lumampas sa limitasyon ng system. Pangalawa, ang alak na ito ay peke hanggang sa ayaw na itong kilalanin ng database. Alam ko na ang plastic mo. Paano ka makakabili ng ganitong klaseng alak? Peke lang pala ang dala Montag para lokohin kami. Hindi imposible ang alak sa aming baryo. Ay tunay at dekalidad. Kung hindi kayo naniniwala, hanap tayo ng eksperto. Para subukan ito, ano sa tingin nyo? Nagpapanggap ka pa, Jial. Sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Ngayon ay si Huang Lao, ang punong pandaigdigang alak. Sa tanawin lamang, Huang Lao, mangyaring pumunta sa. Nakita ko na ang lahat. Ito ay ang tinatawag na hari ng white wine. Ang laya 1,735. Ito ay napakamahal sa auction, isang antique bottle. Ang tinaguriang hari ng alak na laya 1,735. Ang hari ng mga alak. Wang, baka nakakamali ka. Ang tunay na laya 1,735. Matagal na nabili ng isang misteryosong bidder. Sa halagang 30 milyon, paano magkakaroon ng tunay ang isang probinsyanong tulad niya? Sa itsura pa lang, imposibleng tunay ito. Tunay ito. Pero, ano? Ang mga teknik ngayon sa paggawa ng peking antigo ay napakagaling na, halos hindi mo na mahahalata. Kung hindi mo ito lasahin, mahihirapan akong magbigay ng konklusyon. Giale, ang gandang alak nito. Kung hindi natin ito ipapatikim sa lahat, sayang na sayang ito. Ang alak na ito ay galing sa amin sa probinsya. Mas mahalaga pa ito kaysa sa mga alak sa syudad. Pagkatikim niyo nito, hindi ninyo ito makakalimutan. Huwang, halika. Jael, hindi mo ba nakikita? Gusto ka lang nilang mapahiya. Hindi natin alam kung saan galing ang alak na ito. Kung may mangyari sa atin. At malaman ito ng anak ng may-ari, tiyak na mapapahamak tayo. Pero sa aming baryo, pagkatapos uminom nito, lahat ay nagiging masigla at malusog. Sa aming lugar, ito ay itinuturing na kayamanan. Kung gusto mo, pagkatapos kong subukan, bigyan kita ng isang baso. Ikaw, Shen, huwag kang mag-alala ng walang dahilan. Si Jial ay may kakayahan. Tiyak na ang alak na ito ay banal. Tama, hayaan mo lang si Jial na patunayan ito. Kung totoo ang mga sinasabi niyang benepisyo nito, lahat tayo ay makikinabang, hindi ba? Huwag kayong magmadali pagkatapos ng pagsubok. Lahat ay makakatikim. Sige, tingnan natin kung paano ka mananatili sa kumpanya pagkatapos nito. Ano ang nangyari, Huang? May problema ba sa alak? Durahin mo na. Sabi ko na nga ba, peke ito. Durahin Montag, Durahin Montag. Nalazon KBA? Grebe, ang alak na ito ay nakakapagpasigla ng katawan, parang gamot na pangmilagro. Kanina ko pa sinasabing probinsyano lang siya. Ako pala ang katawa-tawa. Sa buong buhay ko,
Ngayon lang ako nakaramdam ng ganito kalusong. Ang gandang alak, parang ambrosia. Sa edad at kalidad nito, isang patak nito ay nagkakahalaga ng daan-daang libo. Jayale, hindi ko akalain na ganito kakayaman. Ito ay galing lang sa amin sa baryo, marami pa kaming tonelada nito. Ibinigay lang sa amin. Chen. Ang mga sinabi ko kanina, kalimutan mo na. Tingnan mo, may ganito kang magandang alak. Pwede mo bang bigyan ako ng kaunti? Bigyan mo naman ako nege konti. Chanye. Umalis ka, Jeljej, ang ganda ng alak na to. Gusto ko rin matikman. Sige, kunin mo na. Chenge. Shenge, gusto ka oren. Huwag kayong mag-agawan, marami pa tayo nito sa bahay. Lahat may parte, lahat may parte. Tigil-tigilan nyo na yan. Isang mahirap na intern lang yan, swerte lang. Nakakuha lang ng magandang alak, kailangan nyo ba talagang magpalaka? Nakatext lang, darating na ang business goddess na si Tuning. Pasalubungin ang iyong master. Ito ang tunay na daan para sa promotion at salary increase nyo. Tuning. Yale gege. Suot K.O. Tu. Bagay ba to sa akin? Bilisan Montag PA. First day ni Yale gege SA trabahon gayon. Kailangan kong makarating para mag-celebrate. Makinig kayong mabuti, si Tuning ay isa sa mga major shareholders ng ating company. Strict at seryoso ang ugali kung ayaw niyong matanggal sa trabaho. Dapat todo effort kayo sa pagsalubong. Naiintindihan nyo? Manager Lee. Hindi naman strict si Xiaoning. Dati, para lang humingi ng tulong sa akin, araw-araw may dalang regalo sa bahay. Nagmamasahe pa ng legs at shoulders, sobrang persistent at enthusiastic. Hindi, si Tuning ang nagmamasahe sa'yo. Mukhang ikaw ang araw-araw nagmamakaawa at nanghaharas sa kanya. Jayale, talagang matigas ang mukha mo. Kung may paligsahan ng pagyayabang sa company, ikaw ang iboboto ko. Hindi, totoo. Dahil lang sa tulong ng Chen family. Kaya naging business queen siya sa Guangdong. Tama na, Chenjal. Akala mo makukuha mo ang respeto namin sa pagsisinungaling. Supervisor Chen, totoo lahat ng sinasabi ko. Kung ayaw niyo maniwala, tatawag ako para pumunta siya dito. Jayale, huwag kang magmalabis. Boss Chu ay business queen. Si Aoning ang tawag mo sa kanya. Dinudungisan mo ang aking goddess. Alam mo ba? Totoo. Dati tinatawag niya akong Jeljej at sinasabi niya. Gusto niya maging asawa ko. Azava? Bakit hindi ka na lang lumipad sa langit? Kung ayaw niyong maniwala. Dumating na si Xiaoning. Ang ganda. Kahit babae, mapapadouble tingin talaga dito. Boss Chu, sakto ang dating MO. Kanina pa itong probinsyanong ito nagmamayabang, nagsasabi na exclusive mong aso siya at nagmamalaki pa na magiging asawa mo siya. Ganitong klaseng basura, hindi dapat patawarin. Sino ba ang hindi alam na si Boss Chu ay may malasakit sa Crown Prince ng Guangdong, pero itong walang modo, naglakas loob pang siraan ka. Parang gusto niyang mamatay. Mukhang kayo ang gusto niyong mamatay. Boss Chu, huwag kayong mag-alala sa ganitong klaseng tao. Bibigyan namin ng matinding parusa. Papanagutin namin siya. Kayo ang sinasabi ko, naglakas loob kayong galitin si Jeljej. Mukhang gusto niyong kalabanin ako, si Tuning. Tiyoso ko. Pa sa isang kite, sinaktan mo ako. Baka totoo ang sinabi ni Chenyale. Na si Boss Chu ang nanliligaw sa kanya. Bakit? Pakinggan niyo lahat.
Kung gusto lang ni Yalegige. Gagawin ko ang lahat para sa kanya. Jej, ang pogi mo ulit kahit ilang araw lang hindi kita nakita. Kanina pa nila sinasabing suplado ka, niloloko mo na naman ako. Nasa harap ng maraming tao, huwag kang masyadong malambing. Grabe talaga, isang business queen. Nagpapakatuta sa isang intern. Ganito ka ba kabait kay Jayale? Tuning. Baka siya ang crown prince ng grupo. Impossible, si Boss Chu ay laging tumutulong sa mga mahihirap na estudyante sa bundok. Si Chenjal na ito, isa siguro sa kanyang tinutulungan. Nagpapanggap siyang tanga. Niloloko niya si Boss Chu. Geniale, Sverte Montag. Kahirapan. Ang naging pinakamalakas mong sandata. Hindi. Baka mabait lang talaga si Boss Chu. Kaya siya nagmalasakit. Basta hindi na siya magkakagulo, pauwiin na siya pagkatapos ng team building. Ito na ang huling pagkakataon niyang maranasan. Ang buhay sa labas ng kahirapan sa kanayunan. Mga ginang at ginoo, magsisimula na ang launching ceremony, bigyan natin ng palakpakan. Ang major shareholder na may malaking ambag sa grupo. Si Boss Chu ang magbibigay ng mensahe, palakpakan. Si Boss Chu, ang business queen ng Guangdong at isa sa mga Shareholder ng grupo, hindi ko alam kung paano. Nakatingin kay Chenjal, yung patay gutom na yun. Maya-maya, akyat na si Goddess Chu para salubungin ang Crown Prince. Yung probinsyanong si Geniale. Makikita mo na lang ang agwat nila. Kuya Jale, mauna na ako sa taas para hintayin ka. Hintayin mo ako. Sinabi ni Xiaozang na umakyat daw ako sa stage. Pero, parang ayaw nila ako tanggapin. Hindi na ako akyat para hindi makagulo. makagulo. Kuya Yale, wag Montag, kong biruin, kong wala ka. Hindi matutuloy tong team building. Yung proyektong Star Glory City na, 2. Dahil lang sa malaking puhunan ng Crown Prince. Ngayon, bigyan natin ng masigabong palakpakan ang nag-isang. May system access na tagapagtatag. Para siya ang magpapailaw sa mga kumukutitap na bituin. Lupa to ng barangay namin, dapat may fingerprint records ang system. Kailangan kong umakyat agad, huwag kong sayangin. Ang importante kay tuning, Anong ginagawa mo dito? pinapunta ako ni Xiaoning eh. Kamusta kayong lahat, baguhan akong intern. Ako si Chen Jael. Para, to SA Crown Prince, hindi yung. Newbie introduction mo, bumabakan ka. Kung bababa si Kuya Yale, hindi matutuloy tong party. Goddess Chu, huwag kang magpapaloko sa probinsyanong to. Yung akyat mamaya, yung tipong kikilos lang ng daliri. At yayanigin ang negosyo sa buong Guangdong. Tama, tama. Kung malaman ng Crown Prince na may nagpapangga, baka mahirapan ka sa industry. Oo nga, yung Star Glory City. 3 bilyon ang puhunan ng Crown Prince para lang sa laruan. Si Chenjal, isa lang yang. Patay gutom na umaasa sa'yo. Anong pinagmamalaki mo dito? Hindi nagkakamali kayo ang Star Glory City. Sa amin yan. Jayale, kung magkakagulo ka pa. Hindi na kita matutulungan. Manager Shen, hindi ako nagkakagulo ang Star Glory City. Talagang sa amin yan, maraming bato kaya hindi taniman. Noong bata pa ako, nagpapastol pa ako ng baka doon. SA inyo? Binigay yang lupa ng Crown Prince sa grupo. Hindi mo naman sasabihin ikaw yung Crown Prince. Si Kolyagushen pala ang Crown Prince na naki-incognito. Natatakot ako. Hindi ko gagawin bukas na pumasok sa kumpanya gamit ang kaliwang paa. Baka matanggal ako. Hindi. Hindi ko lang alam ang lupa na ito. Ngayon ay ibinigay na sa Dingsheng Group. Tama na, Chenjal. Hindi mo alam. Ang lupa na ito ay may permiso ang Prince. Kung hindi mo may press ang iyong daliri mamaya, ikaw ang mapapahiya. Yale, subukan Montag lang. Si Chuning, ang diyosa, ay talagang pumapanik sa isang probinsyano. Hindi pwede, kailangan kong ipakita sa diyosa kung ano talaga siya. Yalay, kakampi kita. Ingnan mo ang starter na yan, ilagay mo ang kamay mo. Kung ito'y umilaw, ibig sabihin tama ka. Tol, may punto ka.
Jael, alam mo ba kung anong okasyon ito? Ang startup system ng Star Glorious City ay tumatanggap lang ng palm print ng Prince. Kung basta-basta kang pipindot, magkakaproblema ka. Manager Shen, lahat ng titulo ng lupa sa aming baryo, pati na ang titulo ng bahay ay nairehistro na sa sistem na ito. Talagang magbubukas ito. Tama na. Akala ko nagpapakitang gilas ka lang. Pero hindi ko inakala na wala kang pakundangan. Ang Prince na ito, kasi boss ng Adju, ay nagbibigay galang sa kanya. Hindi dapat kita dinala sa party. At lalong hindi dapat kitang pinabayaan ng paulit-ulit. Umalis ka na. Hindi ganito, Manager Shen. Mission, walang mas karapat-dapat kay Yale. Napindutin ang startup button. Boss Chu, kayat na kayo. Ang major shareholder ng kumpanya, hindi dapat tinapayagan ang mga tauhan na gumawa ng kalokohan kung ma-offend ang prince. At maapektuhan ang proyekto. Hindi nyo kayang panagutan ang responsibilidad. Tama. Oon ga. Alam ko na ang prince ay nasa venue na yon. Ang intern na ito ay walang alam. Paalisin ko na siya agad. Sisiguraduhin kong parusahan siya. Nang husto. Pakiusap, Prince, patawarin mo siya. Bilisan mo, humingi ka ng tawad, tapos umalis na tayo. Manager Shen, bakit hindi ka naniniwala na ang lupa na ito ay sa aming baryo? Manager Shen, tayo ka USA inyo. Huwag nang makialam. Kung confident si Chen Yale. Hayaan mo siyang subukan. Maganda ang lakas ng loob, pero Jial, makinig ka sa akin. Hindi mo kaya ang pagyayabang na to. Huwag na tayong magpanggap pagkatapos ng test na ito. Iyakan na ang kasunod nito. Tama. Matagumpay ang pag-verify, sound and light system, simula. Ito. Teka. Ano? Talagang binuksan ni Chengel ang system. Siya kaya ang prinsep. Tingnan ninyo, sabi ko na sa inyo, ang lupa na ito ay amin. Ayaw ninyong maniwala, ang palad ko ay nairehistro na dito. Yale. Hindi, si Chen. Kanina, nagbibiro lang ako sa iyo. Maging masaya ang atmosphere. Huwag mo sanang isipin ng masama. Gel brother, ang pamilya ay pinakamahusay. Simple at matapang, mas kaakit-akit kaysa sa mga lalaki sa lungsod. Na puro plastic at hindi totoo. Subukan mong hawakan ang katawan ko. Hindi. Matapos bata si Chen, mangyaring mag-alaga sa kanya. John Les. Jolu brother. Ano man ang problema, ako ang bahala. Ang mga babae sa lungsod, mas mabilis pa sa pagbabago ng mukha. Kaysa sa matandang skolar sa aming baryo. Si Aoning, lalabas muna ako. Ikaw muna ang bahala. Huwag pumunta, Chen. Tumigil, lahat kayo. Si Brother Gel ay may magandang puso. Hindi niya kayo papansinin. Pero ako ay iba. Maliit ang puso ko at mahilig magtampo. Boss Chu. Ano ang gagawin Montag? Kayong tatlo ay nagkasala sa prinsep. Karapat dapat kayong parusahan. Simulan gayon. Hindi lamang ikaw tatlong tinanggal mula sa Dingsheng Group. Maglalabas pa ako ng industry blacklist. Boss Chu, hindi ko na ulitin, bigyan mo ako ng pagkakataon. Maging mabait ka. May pamilya akong binubuhay. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Boss Chu, maging mabait ka. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Boss Chu. Tama na, huwag ka nang magsalita. Roach, ang sasabihin ko sa'yo. Kahit mamatay ang lahat ng lalaki sa mundo. Hindi kita pakakasalan. Shen Xinru, ang aming dalawang pamilya ay nagkasundo na sa kasal, hindi ka makakatakas. Bitawan mo ako, ang kasal ay pinagdesisyonan lang ng nanay ko. Hindi ako pumayag kailanman. Wala akong pakialam, basta tinanggap mo ang aming bigay kaya. Ako na ang magiging asawa mo. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Shen Xinru, sino itong gwapong ito? Nagtataksil ka ba sa akin? Una, hindi ako pumayag sa ating kasal. Pangalawa, may boyfriend na ako, wag mo na akong guluhin. Shen Xinru, naluloko ka ba? Wala siyang suot na kahit anong mamahaling brand. Isang gulong lang ng kotse ko. 10 bises na mas mahal kaysa sa kanya. Mayaman ka, mataas ang tingin mo sa sarili mo, mahal ko ang mahirap. Ano ba? Mahal, tara na. Sige, Xinru, ipinakasal ka na ng nanay mo sa akin. Mas mabuting aminin mo na lang na artista lang siya.
Kung hindi, magiging masama ang kalalabasan nito. Okay ka lang ba? Ito ang tunay kong boyfriend. At saka, pupunta kami sa hotel ngayon, hindi bagay na sumama ka. Zan. Ayaw mong tanggapin ang kabutihan. Bakit ka nananakit? Huwag kang matakot, nasa likod mo ako. Protektahan kita. Talagang probinsyano. Bastos. Okay lang. Kahit papaano, malapit na akong pumirma ng kontrata sa pamilya Chen para sa minahan ng carbon sa South Africa. Pagkatapos nito, dodouble ang halaga ko. Kung pakakasalan mo ako o hindi, ikaw na ang bahala. Talagang alis ka. Shen Xinru. Salamat sa pagtulong mo kanina. Okay ka lang ba? Okay lang ako. Walang utang na loob, malapit na tayong mabangkrut, ganyan ka pa rin. Ano ba ang problema sa paghahanap mo ng mayamang asawa? Ano ba ang kulang sa pamilya Luo? Manager Shen, kung may manggugulo pa sa'yo, sabihin mo sa akin. Tutulungan kitang paalisin siya. Tutulungan mo ako. Diretso na. Gusto kong sabihin na magpanggap kang boyfriend ko. Para sa mga magulang ko. Hindi ako bagay maging boyfriend mo, hindi pwede. Kailangan mong tulungan ako. Ikaw lang ang makakatulong sa akin ngayon. Tara, maghanda tayo. May mahirap na laban tayo. Jayale, huwag kang masyadong kinabahan. Gusto ng mga magulang ko ang mga edukado. Graduate ka ng Peking University. Walang problema. O, ito, handa ko para sa iyo. Winkian Longjing, ibigay mo sa kanila mamaya. Sino sa palagay ko pa rin? Hindi maganda na lokohin ang matatanda. Huwag na lang kaya. Nandito na tayo, aatras ka pa? Kung aatras ka, sasabihin ko sa magulang ko, buntis ako sa iyo. Ikaw talagang mas malikhain kayo sa lungsod. Basta ngayon, sayo na ako. Sumama ka sa akin. Ang bilis mo namang makipagkita sa magulang kasama ang probinsyanong ito. Pero Shen Xinru, may isang bagay sa mundo na tinatawag na pagiging pantay. Ma'am. Sir, nag, girlfriend na sa young master. At ngayon lang, pumunta pa sa bahay ng babae. Mabuti naman, nagkaisip na rin ang anak natin. Oon ga. Anak NG Zeno? May dala ba siyang regalo? Anak siya ng pamilyang Shen. Ang pamilyang Shen. Di ko kalang gala si Diale. Ang batang ito. Talagang walang modo. Tito, maghanda ka ng regalo para kay Jial. Ito na. Ito ang regalo para kay Lolo Tito. Ang mga karaniwang bagay na ito, hindi naman ito maganda. Ang pamilyang Shen, bilyonaryo lang, karaniwan lang. Kung magiging sila ni Jiale, baka sabihin ng iba, hindi sila bagay. Dapat tulungan natin siya. Boss Zhang, ang shipment na ito, baka may problema. Kailangan nating asikasuhin. Kung susundin ang proseso, ngayong hapon ng dalawa, kailangan natin si Xiao Zhang. Pumunta si Jial para makilala ang magulang ng nobya. Bigyan mo siya ng magandang regalo. Dalhin mo na rin ang kontrata para sa pag-develop ng mina ng carbon sa South Africa. Pero para ito sa pamilyang Luo, paano naman sila? Ang negosyo ng pamilyang Chen, ibibigay namin sa kanino ang gusto namin. Hindi kailangan ng permiso sa kanino man. Naiintindihan. Ikansela ang meeting. Ihahatid ko na ang panghandog kay Lolo Tito. Xinru. Dumating si Shichang para samahan ang tatay mo. Para pag-usapan ng musika. Halika, umupo ka. Maka, ito ang boyfriend kong si Chen Jayal. Graduate din siya ng Peking University, masipag at mabait. Tito, tita, magandang araw po. Kaunting regalo lang po. Xinru. Sa palagay ko, magsabi ka na ng totoo kay mama. Ang siyentong ito sa tabi mo. Isang mahirap na intern lang mula sa Lear Village. Ano, ang gulo Montag talaga. Si Shichang ay ang tagapagmana ng Luo Corporation. Graduate siya ng Cambridge. Elitista mula sa abroad, tapos tingnan mo siya,
mukhang mahirap. Ang pamilya Shen, hindi kami kukuha ng ganyang tao bilang manugang. Ano naman siya? Basta tayo ay tunay na nagmamahalan. Kahit pulubi pa siya, payag ako. Ita, mukhang ang pinili ni Tsinru ay si Ginoong Chen na nasa tabi niya. EDI, alis na muna si Shichang. Shichang, huwag kang mag-alala. Ang kasal na ito, ako ang bahala para sa iyo. Tatay, tingnan mo siya. Si Aoro, pasay kabubuti mo lang ang ginagawa ng nanay mo. Magkaibigan ang pamilya natin at ang pamilya Luo. Kilala natin ang isa't isa. Pero kung nagustuhan mo siya, ibig sabihin may maganda siyang katangian. Tara, upo tayo. Alice, Tito, nag-aral si Shichang. Ng bagong piyesa. Gusto niyang pakinggan ang opinyon mo. Sakto, kakalinya ko lang ang piano. Subukan mo, Lu Xiao. Ang ganda ng high mountains and flowing water, tunay na nakakapag-isip at nakakalibang. Ang ganda ng tunog ng guzheng, nakakalasing. Lu Xiao, ang galing mo talaga sa musika. Nakakabilib ka. Shichang, talagang anak ka ng mayaman. Hindi tulad ng iba, dapat alam nila ang lugar nila. Ang palaka, hindi makakakuha ng gansa. Actually, marunong din akong tumugtog ng guzen. Ano ang sinasabi Montag? Marunong ka? Nagpupunwari ka pa. Ako, Hindi ako mag-atubiling bigyan ka ng pagkakataong makipagkompetensya ng patas sa akin. Para kay Xingho, ganito. Magtugtog tayo ng isang piyesa bawat isa. At pakinggan natin ang opinyon ni Tito. Zagutin Montag ako. Wala talagang modo, hindi man lang alam ang pinakabatayang paggalang. Xiao Chen, subukan mo. Sa pagtugtog, makikita ang ugali. At 30 taon na ang nakalipas, sa musika ko nakilala ang tita mo. ako. Tito, hindi talaga ako magaling sa pagtugtog. Matagal na rin akong hindi nag-practice, pero susubukan ko. Sage, ipakita mo na. Pero, kung hindi mo ako matatalo sa pagtugtog, umalis ka na lang. At huwag ka nang lumapit kay Tsinru. hindi pwede. Lu Shichang, bahay ko ito. Ganoon ka ba kabilis magyabang? Xinru, anong klaseng ugali yan? Para maging manugang ng pamilya Shen, kailangan mong may pagmamalaking talento. Hindi sapat ang salita lang. Kung ayaw niya, pwede siyang umalis kagad. Ma, Okay lang, Sinru. Actually, tinuruan ako ni Lolo Wang sa amin ng konting. Pero hindi gaanong profesional. Pero, siguro pwede na rin. Ikaf? Probinsyano ka lang. Baka hindi mo pa nga nahahawakan ang piano. Kahit may alam kang konti, mahihirapan ka. Sa pagkuha ng certification, di ba? Ang tulad lang niyang Master Lu. Ang may pambihirang talento sa musika. kaya mo ba, Jayale? Susubukan ko. Zenobia ito? Nanginginig pa sa simula pa lang. Ganyan lang ang tapang mo, tapos makikipagkompetensya sa akin? Ang iming Tsinru. Halatang walang alam. Presidente Lu, kung mananalo si Jayale, mapapawalang bisa ang kasal natin at mula ngayon. Hindi mo na pwedeng guluhin ang pamilya Shen o ako. Siege, pero alam mong imposible yun. Aya hintayin mo na lang na pakasalan mo ako. Ang galing niyang tumugtog. Ang ganda. Ang husay ng kanyang pamamaraan, tiyak may magaling na guro. Panghudwink lang yan sa mga walang alam. Ang tunay na maestro, hindi. Nasa flashy na pamamaraan. Si Shichang, sanay sa tradisyonal na pagsasanay. Anong alam ng isang probinsyano sa musika? Es atingin ka o, mas magaling piaran si Young Master Luo. Binata, kanino ka natuto ng gusheng? Mas magaling ka pa. Sa akin na ilang dekada nang nagtuturo. Sobra po ang pagpuri ninyo, Tito. Si Lolo Wang lang. Ang kapitbahay namin ang nagturo sa akin. Balita ko, marami siyang napanalunan.
Sa Guzheng Association. Guzheng Association? Ang presidente ng National Goyang Association ay si Wang Yanbin. Hindi naman siguro siya ang guro mo? Kung gayon, talagang magaling ang guro mo. Bihira ang ganito. Ano KBA? Si Master Wang ay private tutor na ng mayamang pamilya Chen. Hindi mo naman sasabihin na ikaw ang eldest son ng pamilya Chen. Zabi kaon ga. Hindi ka PABA tapos? Akala mo ba sa pagtugtog ng piano ay magbabago ka na? At hindi ka na probinsyano? Tito, ang taong ito na puro kasinungalingan. Ang swerte ni Xinru na mapapangasawa siya. Tigilan mo na yan. Tito, tita, kung hindi kayo naniniwala. Meron akong litrato dito, tingnan nyo. Dali, ipakita mo. Si Master Wang ga ito. Geniale, hindi kaya. Tito, tita, tingnan ninyo, kitang-kita na nasa kulungan ng baboy ito. Bakit pupunta si Master Wang sa ganitong lugar? Malinaw na ginawa lang niya ang litrato para lokohin kayo. Hindi po, tito, tita, kung ayaw ninyong maniwala. Isasama ko kayo sa amin para makita nyo siya. Magpanggap ka pa. Ita, sasabihin ko sa inyo, ang mga regalong binili ngayon. Galing sa pera ni Sheng Xinru lahat. Ang lalaking ito na umaasa sa pera ng babae. Marami na akong nakita nito. Ano? Sheng Xinru, nababalief ka na ba? Ikaw na isang mayamang dalaga, nagbigay ka ng pera. Sa isang probinsyano, saan mo ilalagay ang mukha ko? Nanay, ang pagmamahal ay hindi sinusukat sa pera. At sa kanya na ako. Ang iba nga gustong makapangasawa ng mayaman, ikaw naman. Sumama ka pa sa isang hampas lupa, sa hinaharap ay puro hirap ang abutin mo. Sasabihin ko sa iyo, kung hindi mo siya iwan, huwag mo na akong tawaging nanay. Tita, huwag po kayong magalit. Alam ko na ang kasalukuyan kong estado ay hindi karapat-dapat kay Xinru. Ngunit ipinapangako ko, sa buong buhay ko, si Xinru lang ang mamahalin ko. Aalagaan ko siya ng buong puso. At hindi ko hahayaang masaktan siya. Ang pulserang ito, sabi ng nanay ko, ibibigay sa magiging manugang ngayon. Nais kong ibigay ito sa'yo. Payag ka ba? Tama na, mga bata. Hindi mahalaga ang pera, ang ugali ang importante. Huwag kang makialam. Malapit nang maubos ang pera natin. Kung hindi makakahanap ng mayamang asawa si Xinru, maghihirap tayo. Sheng Xinru, ang pulserang suot mo. Sa tabi-tabi, 50 piso lang ang dalawa. Alam mo ba? Mas mabuti pang sumama ka sa akin. Bibili ako ng totoo para sa iyo. Hindi tama. Nakita ko na ang pulseras na ito. Ipinagbili ito sa isang auction 2 taon na ang nakalilipas. 200 milyon. Ano? Ang pulseras na ito ay nagkakahalaga ng 200 milyon? Tatay, hindi mo kami niloloko, di ba? Hindi ako ganoon ka-bored ang tatay mo. Pero nakikita ka o kayala. Ang kanyang pananalita at ugali. Hindi ito galing sa isang probinsya. Pulseras na nagkakahalaga ng 200 milyon, basta na lang ibinigay. Hindi siya ordinaryo. Ang aking mabuting manugang, halika, umupo ka rito. Halika, halika. Uminom ka ng tsa. Ano ang ginagawa mo diyan? Hindi mo ba nakikita? Na mag-usap kami bilang pamilya. Eka, nakita ko na ang pulseras na ito. Sa auction 2 taon na ang nakalilipas, ito ay naibida na ng presidente ng Dingsheng Group. Hindi ito maaring narito. Si Yao Chen, ang pulseras na ito. Maaari ko bang makita ulit? Napakatotoo nito. Isusumpa ko, kung may kasinungalingan man sa sinabi ko, mamatay ako sa masamang paan. Isa lang siyang probinsyano. Paano niya maibibigay ang isang bagay na napakahalaga? Mahirap kami, pero ito ay sabi ng aking ina. Naipamigay sa magiging manugang niya. Hindi ito maaaring peke. Tandaan kapag ang Balenciaga. Gusto nilang bilhin ito sa aking ina, pero hindi niya ibinenta. Ano ang Balenciaga? Malamang hindi mo nga alam kung saan ang pinto ng tindahan na yon. Talagang sa mahirap na lugar galing ang mga sinungaling. Mga kasinungalingan lang ang sinasabi mo. Bigyan mo ako. Kahit peke man o totoo ang pulseras na ito, basta gusto ko ito. Sa puso ko, ito ang pinakamahalagang regalo. Anong regalo? Ibalik mo sa akin. Isang peking pulseras. Ano ang ipagtatanggol mo? Ano ang nangyayari sa harapan, Boss Hang? May aksidente sa harap. Hindi makadaan ang ating sasakyan. Ihanda ang helicopter. Gusto ko makarating sa Shen family sa pinakamabilis na paan. Opo. Tawagin ang Air 1.
Huwag. Jayale, pasensya na. Anong karapatan mo para basagin ang aking pulseras? Tama na. Kahit peke man o totoo ang pulseras na ito, kayang-kaya naming bayaran. Sabihin mo ang presyo. At lumuhod ka para humingi ng tawad kay Shichang. Tama. Ang pera ay maliit na bagay lang. Pero dahil sinaktan mo ako, kailangan mong lumuhod at humingi ng tawad. Karapat dapat kang saktan. Kung hindi mo binasag ang kanyang pulseras. Kaya niyang saktan ka. Okay ka lang. Sheng Sinru, Tong Gago na, tu. Ginamit ang peking pulsera para lokohin ka. Pero para sa kanya mo ako sinaktan. Tama na. Kahit peke ang pulserang, Ang labo ng ginawa mo. ang kasal ninyo ni Xinru. Kailangan kong pag-isipang muli. Kung ganong, Mag-isip kayong mabuti. Kung ngayon mo ipapakasal si Tsinru sa akin, ang dowry. 500 milyon. Totu ba yan? Tatay, bakit naman kayo? Tsinru, may sariling pag-isip din ang tatay mo. Dapat unahin natin ang interes ng pamilya. Nakikita mo ba? Probinsyano, yan ang pagkakaiba natin. Ay akong maglabas ng 500 milyon na dowry. Ano naman ang kaya mo? 300 itlog? Yabang mo naman. May ako dito ngayon. Hindi mapapakasal sa'yo si Xinru. Shen Xinru, halika rito agad. Ikaw at si Luo ang bagay na bagay. Itong probinsyanong to, habang buhay magsasaka. Sinong nagsabing ang tito ko ay para lang sa pagsasaka? Ang pamilya Chen ay narito para magproposa para sa binata. Boss Zhang, bakit ka nandito? Ginoong Shen, dumating ang tito ko para bumisita. Nakalimutang magdala ng regalo, kaya ipinadala ko ito. Tito, nahuli ako. Boss Zhang, Nagkakamali ka yata, itong batang to. Isang probinsyano lang, probinsyano. Ang tito ko ay ang tagapagmana ng mayamang pamilya Chen. Ang prinsip ng Guangdong, si Chen Jel, alam mo ba? Jayale, ikaw ba talaga ang tagapagmana ng pamilya Chen? Ang prinsipe. Gets ko na, si Xiao Zhang ay nagpapanggap na mayaman. Para lang tulungan ako at takutin sila. Tutulungan ko na lang siya. Naku, baka na-offend ko talaga ang prinsip. Boss Zhang, tinawag mo siyang tito. Baka siya nga talaga ang prinsip? Sa amin sa baryo, tito ang tawag sa kanya. Gusto pala ng prinsip na low-key lang. Sa aming baryo, sa tauhanan, mas mataas ang antas ni Jial. Iyon ang minuno. Nais nilang siya'y magbigay karangalan sa angkan. Binigyan ng premyo sa tauhanan, palayaw lang pala yon. Akala ka ikaw ay isang malaking tao. Natakot din ako. Ito, bakit nasira ang pulsera? Sino sa inyo ang magpapaliwanag sa akin? Pasensya na, Xiao Zhang. Ako ang hindi nakapag-inat sa pulsera. Hindi, Boss Zhang. Hindi kasalanan ni Jayale, siya ang nakabasag ng pulsera. Boss Zhang, pek lang ang pulsera niya. Nalala Montag ba, SA auction 2 years ago. Ikaw ang nakakuha. Tama ka. Iyon ay regalo ko sa aking asawa. Ano? Totoo pala ang pulsera na ito. Sa market value. Ito ay isang kayamanang walang katumbas. Dahil ikaw ang nakabasag, ikaw ang magbabayad. Tito, kayo na ang magdesisyon kung magkano. Nasira na ang pulsera, kaya bayaran na lang. Ibigay sa nanay ko. Kung hindi, edi. Pwede ba? 2 bilyon? Grabe naman ang hiningi Montag. Hindi ko ibig sabihin yon. Hindi yon ang ibig sabihin. Ang sinabi ng tito ko ay 20 bilyon. Hindi, Boss Zhang. Saan ako kukuha ng 20 bilyon? Malaking halaga talaga iyon. Bibigyan kita ng kalahating oras, magsimula na ang countdown. Hindi. Boss Zhang, huwag mong sabihin kalahating oras. Kahit 10 oras ang ibigay mo, hindi ko makukuha ang 20 bilyon. Kung hindi mo makukuha, kukunin na lang namin ang bato at bato mo bilang bayad. Boss Zhang, huwag. 20 bilyon kahit ibenta ng pamilya Luo ang lahat ng ari-arian. Hindi pa rin mababayaran.
Ganito pala kabenta ang pulsera sa lungsod niyo. Gets ko. Ang sinabi ng tito ko ay 200 bilyon. Kung hindi, kukunin namin ang 2 bato mo. Boss Chen, esensya na. Ako ang walang malay, kayo ay mabait at mapagpatawad. Sa hinahap, ako si Lucy Chang, ay susunod sa inyo, pasensya na. CJ. Xiao Zhang, huwag mo na siyang takutin. Okay lang. Narinig mo ba? Mabait ang tito ko, hindi ka pinapansin. Ano pang hinihintay, Montag? Bibigyan kita ng kalahating oras. Kulang ng piso, dagdag ng 10 milyon, Sig, kukuha ako ng pera. Boss Chen, Boss Zhang. Halos nakalimutan ko ang importante. Dalhin mo rito ang mga bagay. Ginong Shen, ito ang aking tiyuhin sa 3 henerasyon. Ito ay regalo para kay Binibining Shen. Tingnan ninyo kung nagugustuhan ninyo. Ito ay jade na repolyo. Bawat isa dito ay pambihirang kayamanan. Ang kwintas na ito ay gawa sa 5 kulay na bato, na sobra noong panahon ni Nua, nagkakahalaga ng 100 milyon. Boss Zhang, ang mga bagay na ito ay para sa amin? Ito pa lang ang simula, may isa pang malaking bagay. Ito ay espesyal na ipinagawa ng asawa ko. Kung hindi kayo nasisiyahan, papalitan ko ito ng bago. Hindi kailangan. Sobra akong nasisyahan. Yal. Bukas, sumama ka kay Xinru. Para kumuha ng marriage license. Hindi, tatawag na ako ngayon. Jayale, totoo ba ang mga ito? Ang mga bagay na ito ay galing sa aking mga magulang sa probinsya. Hindi talaga ito ganito ang halaga, pero ito ang pinakamahalaga sa kanila, sana huwag ninyong isiping mababa. Pero mukhang hindi ito mura. Si Aorhang, kapag naibigay na ang regalo, bumalik ka na. Huwag mong agawin ang spotlight kay Al. Ziga, tiyuhin, may gagawin pa ako. Alis na muna ako. Boss Zhang, sige pa, kayo muna. Jiale, kami na ang bahala sa kanya. Paalam. Yal. Matagal ko nang nakita na espesyal ka. Ito ang inihanda kong pinakamahusay na longjing tia. Tikman mo. CJ. Kamusta? Ang sarap, pareho lang ng lasa sa amin. Hindi ba? Ang sana ito ay nagkakahalaga ng 10 milyon bawat kilo. Yal. Sabihin mo na sa akin ang totoo, ang pamilya mo. Ay talagang ganito ang kalagayan? Ma, hindi pa kami kasal. Bakit ang dami mong tanong? Okay lang, tita, ang pamilya namin ay 3 henerasyon. Na mga magsasaka na nagpupunyagi. Pero si Boss Zhang at ang pamilya ninyo ay napakalapit, may ipinadala ba siyang bilyon-bilyon sa inyo? Card, passbook lang ang gamit namin at huwag niyong paniwalaan ang sinasabi niyang bilyon. Nagbibiro lang siya. Pero sa tingin ko si Boss Zhang ay nagsasabi ng totoo. Sabihin ko na kahit nakakahiya. Yung bracelet na nabasag kanina, sabi pa ng nanay ko. Galing yon sa lumang hairpin ni Lola, pinalit sa tindero. Pinalit sa lumang hairpin. Talagang nagpapanggap ka lang pala. Saan ka galing? Pinapahanap ka ni Boss Zhang ng pera. 20 minuto na lang ang natitira. Boss Zhang. Tumakas na ang lahat, wala na sila, lalo na. Pek lang yung bracelet mo. Gusto mo akong singilin ng 2 bilyon. Perpera ka lang, sabihin ka OSIO, kahit piso. Hindi ko ibibigay sa'yo. Hindi ganyan, bakit ka ganyan? Yung bagay na yon. Ikaw mismo ang nagbasag, ngayon ayaw mo pang aminin. Yung bracelet na yon, pang 1 buwan naming gastos. Tingnan mo, ang poor naman. Tito, hindi Montag ba talaga alam. Na yung mga dala niyang antiques. Tuni ba? Luo Xiao. Pwede kang kumain ng basta, pero huwag kang magsalita ng basta. Tito, Mukhang hindi mo rin alam yung mga nakalagay sa mesa. kung tuni yan, dapat nasa auktionhaus yan. Hindi dito. Isang probinsyano lang, tu.
Aya ba niyang dalhin to dito? SA Tingen K.O. Hindi Montag PA Jan Nakita. Honey, marami kang alam, tignan Montag nga. Tunay ba, tu o peke? Yung mga dala ni Boss Zhang. Hindi naman siguro peke. At saka si Jial, mukhang mabait. Hindi siguro. Pero yung mga bagay na to, galing sa probinsyano. Si Boss Zhang lang ang nakliba. Paano natin malalaman kung nagsisinungaling siya? Luo si Chang. Pinagdahan mo si Jayali. Iisabihin, pinagdahan mo si Boss Zhang. Ako, naniniwala ako sa kanya. Sinru, nalinlang ka lang ng probinsyanong to. Si Boss Zhang. Dahil lang sa mahirap na kamag-anak, nagkagulo. Kaya napilitan siyang pumunta para ayusin ang sitwasyon. Sabihin ko na ngayon, yung order ng pamilya Chen, kukunin niyo pa ba o hindi? Kukunin namin. Kung gayon, ipakita niyo ang sincerity niyo. Ngayon din, pakasal na si Tsinru sa akin. Nababaliw ka na ba? Ma, si Jayali naman. Kamag-anak ni Boss Zhang. Hindi ka ba natatakot na magalit siya sa iyo? Ang posisyon ng pamilya Luo sa Guangdong ay tunay na matatag. Si Chen Jiale, kahit na may suporta si Zhang Cheng. Sa totoo lang, isa siyang probinsyano. Alam ka una, two, ang patay na mahirap na to, wala talagang may bibigay na tunay. Nagdala lang ng mga basura. Gusto mong pakasalan ang aming Tsinraw? Panaginip lang yan. Sasabihin ko sa iyo, ang aming pamilya Shen ay hindi makikipagkamag-anak sa isang mahirap na pamilya tulad mo. Hindi siya ganoong klaseng tao. Sa akin, siya na ang pipiliin ko. Shen Xinru, may zira ba ang utak Montag? Hindi ko muna sasabihin kung mayaman o wala ang pamilya niya. Pero pati ang bigay pang kasal ay pek. Ang ugali niyang yan. Hinding-hindi ko matatanggap. Tay, magsalita ka naman. Tsinru, may punto rin ang sinabi ng nanay mo. Ang pagkatao ay napakahalaga. Tito, tita, baka hindi gaanong mahalaga ang mga bagay na ito. Pero ito talaga ang pinakamahalaga. Na maibibigay ng aming pamilya. Ano ka, halinghing ka. Kung makakapagbigay ka ng tunay, hindi makakaakyat na ang baboy sa puno. Ita, huwag kayong mag-alala. Baka may pagkakamali lang kay Ginoong Chen. Tingnan ninyo, may pulang tela pa. SA Tingen K.O. Mas mabuting sabay-sabay nating tingnan. Ito ba ang nak-isang antique shell? Kav Zita Mula SA Ming Dynasty? Ang shell, Kav Zita na ito, ay Hermes NG musical instrument. Noong nakaraang buwan, sa Chengqian Auction House, ito ay naibenta ng 300 milyon. Ano? Akala ko mali ang pagkakilala ko kay Jayali. Tunay pala ang mga regalo niya. 300 milyon? Imposible yan. Maamin na akong nakitang zither. Paano ako magkakamali? At itong zither na ito ay galing kay Boss Zhang. Paano magiging peki yan? Boss Zhang, Boss Zhang. Boss Zhang na naman. Nasaan na si Boss Zhang? Matagal na siyang nawala. At saka, ang zither na ito, at lahat ng mga bagay na ito, ay abot sa 10 bilyon. Mayaman talaga si Boss Zhang. May 10 bilyon ang yaman niya. Pero, ang liquid assets niya ay hindi ganoon karami. Naku, nakalimutan kong ibigay ang sertipiko ng Chengqian Auction House kay Lolo Tio. Kung ituturing na peke, magkakaproblema tayo. Driver, bumalik ka agad. Ang instrumentong ito, baka hindi ganun ka-valuable, pero ito ay regalo sa akin ni Lolo Wang, kapitbahay namin sa baryo. Malaki ang halaga nito sa akin. Kung si Lolo Wang na sinasabi mo, ISI Chairman Wang Jianbin. lalo namang hindi ito pek. Pag nasira ito, baka buong buhay mo na pagtatrabaho, hindi mo mabayaran. Tito, bakit kapi ako makampi SA? Mayabang na probinsyanong ito, isa lang itong sira-sirang gitara. Et peke ito. Sinira ko lang para mapanatili ang merkado. Tumutupad sa hustisya. Tama. Kayat Toteman Ito. Kayang bayaran ni Shichang ng doble ang halaga. Para sa isang probinsyanong tulad mo, walang kibit balikat. Sasabihin ko sa iyo, sisirain ko lahat ng kalat mo. Isa-isa. Tingnan natin kung paano ka magpapanggap pagkatapos. Ang ganda-ganda ng instrumentong ito. Bakit mo sinira? Gago ka, huwag kang magmalabis. Akala mo hindi kita kayang saktan. Nauna na akong nagsabi, may mas malala pa. Tigilan mo. Gago, ito ay pinaghirapan ng mga magulang ko. Sa pawis at dugo, ano ang karapatan mong sirain ito? Hindi mo kaya ang pamilya Luo. Babaro ka talaga. Sinasabi mo, totoo ang mga nasa lamesa mo at ang lawang ito. Siege. Pakita mo ang sertipiko. Binili lang ito ng mga magulang ko sa supermarket. Walang sertipiko. Tita, Tito, narinig niyo na? Aminado siya, mga bagay na ito ay binili lang sa supermarket. Xinru.
Hindi mo pa ba nakikita? Isa lang Zhuang. Tunay na probinsyano. Kung sasama ka sa kanya, lahat ng magiging anak at apo mo, probinsyano rin. Gusto ko pa rin. Kung gusto mo, walang problema. Ngayon Montag malalaman. Ang pagkakaiba namin. Emgata. Anong balak mo? Hindi ka ba takot kay Boss Zhang? Bukas, pipirma ang pamilya Lu ng kontrata sa pamilya Chen na bilyon-bilyon. Pagkatapos, sa buong Guangdong, pangalawa na lang ang pamilya Lu. Walang kwenta si Zhang Cheng. Siege. Ngayon, ako ang magpoprotekta sa iyo. Siege, bilis. Bitawan mo siya. Bitawan mo. Halika. Jael. Zhongcheng bakit ka bumalik? Sandali lang ako nawala, ang lakas ng loob ninyong ganyanin ang tito ko. Mukhang wala ka na talagang takot ah. Zhang Cheng, hindi ka talaga titigil no? Dahil kapamilya ka ng mga Chen, kaya nagpapakumbaba ako noon. Tanong ko sa'yo, kailangan ba talagang dahil sa isang probinsyanong ito? Sirain mo ang relasyon ng mga Luo at mga Chen? Ano ba ang angkang Luo? Kapat dapat ba kayong makipagkaibigan sa amin? Pareho lang kayo. Sigs, itatanong ko, ang mga tao niyong Chen. Paulit-ulit kayong nagdadala ng mga peking kalakal para lokohin ako. Aksyonan mo ba ito o hindi, Boss Zhang? Peke? Ito ang pinandidyan ko para kay Madam. Lahat ito ay tunay na mamahaling bagay. Ano? Tunay ang lahat ng ito. Walang hiya ka. Nasira mo ang napakaraming mahalaga kong koleksyon. Ano ang isasauli mo sa amin? Luo Shixiang. Dinala ko na ang sertipiko ng Chengqian Auction House. Babayaan mo ba ng pera o ng buhay? Hindi, imposible makabayad ang Dingsheng Group nyo ng ganyang kalaking halaga. Tiyak na ikaw. Kasabwat nitong probinsyanong ito, para linlangin ako. Sej, magtawa ka. Bukas. Pipirma na ang angkang Luo ng kontratang bilyon-bilyon sa mga Chen. Pagdating ng panahon, malay natin kung sino ang luluhod sa kanino. Ganun ba? Basta hindi pumayag ang tagapagmana ng mga Chen. Walang saysay ang kontrata mo. Ano? Si Chen Jial ang tagapagmana ng mga Chen? Basta hindi pumayag ang tagapagmana ng mga Chen. Walang kwenta yung kontrata mo. Xiao Zhang, bakit mo ako tinitingnan? May dumi ba sa mukha ko? Tama na. Isa ka lang bantay ng mga Chen. Pagdating ng bukas, kapag napirmahan ko na ang bilyon-bilyong kontrata sa mga Chen, ikaw at itong probinsyanong ito, magpapatira pa kayo sa akin. Nakakainis ang ingay. Tinakot mo ang tito ko. Sinira mo pa ang napakaraming gamit ko. Pera o buhay, pumili ka. Siege. Magbabayad ako. Tiyak magbabayad ako. Kung ganun, Boss Zhang, magdala ka ng maraming money counter bukas. Baka kulangin. Kung sino man ang hindi pupunta sa mga Chen bukas, iyon ang walang hiya. Tita, nanggako na po kayo. Tungkol sa kasunduan sa pag-isang dibdib namin ni Xinru, hindi po pwedeng mawalang saysay iyon. Siyempre naman. Basta't pipirmahan mo ang kontrata. At pantay na treto kay Zhang Cheng. Hindi lugi ang negosyong ito. Siege. Xinru bukas malalaman Montag. Kung sino ang tamang tao para sa'yo. Tatay tulungan mo ako. Anong kinakabahan ka? Wala kang kahit katiting na pagkamaharlika. Pero, yung Zhang Cheng and Dingsheng Group, ayaw niyang sirain ang partnership ng Lu at Chen families. Ano? Ang hirap ng pinagdaanan para mapaganda ang relasyon ng Lu at Chen. Pwedeng basta na lang masira? Hindi pwede. Pupuntahan ko na siya ngayon. Kamusta? Andito kami para kay Boss Chen. Para pag-usapan ang kontrata bukas. Paumanhin. Arawan ng amo namin ngayon. Sinabihan niya kami na sabihin sa inyo na pag-usapan na lang ang kontrata sa ibang araw. Tatay, anong gagawin natin kung hindi matuloy ang kontrata bukas?
Wala na ang pamilya natin. Kung putulin mo ang koneksyon sa Chen family, Itigil na ako maging anak mo. Si Aozang, pasensya na. Yung mga dala mong mahalaga. Hindi ko na lang alagaan ng maayos. Huvak po lolo. Hindi ko kayang tanggapin ang pagsusori nyo. At saka, ito lang naman ang utos ni Mrs. Kailangan ko pang mag-report. Alis na po muna ako. Palam Boss Zhang. Yal. Kung babayaran ka ni Lu ng malaking halaga, anong gagawin mo? SA tutulang tita. Pwede namang pakasalan ka. Ng anak naming si Tsinro. Nanay, pera-pera ka na naman. Para kang nagbebenta ng anak. Tarantado ka. Para SIU naman, tu. Kung talagang gusto mo. Nandiyan naman si President Lu. Bakit hindi ikaw ang magpakasal sa kanya? Jayale, tayo na. Anong sinasabi mo? Kapag umalis ka, huwag ka nang bumalik. Mahalaga ang interest ng Shen family, pero Mahalaga rin ang kaligayahan ni Tsinro. isipin mo ng mabuti. Ano NG isipin ka o? Gago ka talaga. Anong nangyari sa'yo? Wala, naipit lang. Bakit ka ganyan kaingat? Halika. Salamat ngayon. Huwag mo akong pasalamatan, wala naman akong nagawa. Si Xiaozhang ang talagang maraming naitulong. Kung babalikan ka niya, sabihin mo agad sa akin. Huwag kang matakot, nasa likod mo ako. Protektahan kita. Ano nang pinangisinisi mo? Bakit namumula ang mukha mo? Ngayon, na-offend mo si Luo Shichang. Sa ugali niya, siguradong maghihiganti yan. Ano nang gagawin natin? Bukas birthday ng tatay ko. Hindi naman siguro siya makikigulo. Meron akong paraan. Kung pwede lang. Samahan kita umuwi. Gawin nating totoo ang peking drama. Lutuin natin ang sinaing. Ano sa tingin mo? Hindi pwede. Tinuruan ako ni nanay na maging matapat na bata. Hindi pwede. Bakit hindi pwede? Para si Luo Shichang, hindi na ako makakapag-asawa. At kung magtutulungan ang pamilya Shen at si Boss Zhang, hindi na tayo matatakot sa gago na yun. Baka naman ayaw mo sa akin. Hindi yon. Isa lang akong mahirap na taga-probinsya. Ikaw ay isang mayamang dalagang mataas ang uri. Hindi ko kayang sirain ang buhay mo dahil sa pekeng kasal. Basta, ikaw na ang pipiliin ko. Pananagutan kita. Pero, Nanay, anong nangyari? Anak, narinig kong may girlfriend ka na. Bukas birthday ng tatay mo, isama mo ang magulang niya. Dalhin mo dito para makilala namin ang girlfriend mo. Hello tita, pupunta ako bukas sa birthday ni Tito. Basta nasabi ko na kung ayaw mo. Sasabihin ko na lang kay nanay at tatay na isa kang lalaking mapagpabaya sa asawa at anak. Nanay, tatay, birthday bukas ng tatay ni Jayale. Inanyayahan tayong lahat. Ayoko sa probinsya, madumi at malayo. Kung ayaw mo, okay lang. Pero kay tatay, kailangan pumunta. Kanina, nawalan si Luo Shichang ng ilang bilyon. Sa relasyon niya kay Boss Zhang. Iyak na may kakaiba. Hindi mo ba gustong Makita ang kalagayan nila? Sige, pupunta na rin ako. Bilis. Anong ginagawa mo? makingat kayong lahat, ha? Unang punta ng bagong manugang dito. Huwag nating iwan na masamang impresyon. Bakit nandito PA2? Yung kontrata, handa na ba? Hana. Dapat maging magalang, alam mo? Opo. Nga. Yung mga bote ng 1,900 at 80 Romani Conti sa cellar, ibreta mo na. Gagamitin mamaya sa pagkain, alam mo? Bilis.
Mga 3 oras na tayong bumiyahe. Bakit hindi pa tayo nakakarating? Gaano pa katagal? Malapit na, nandito na tayo. Masama ang daan sa amin, hindi makapasok ang ibang sasakyan. Ito na lang ang magagamit. Kung nagdadalawang isip ka, pwede ka pang umurong. Hindi ako nagdadalawang isip. Anong problema na naman? Tito, nakauwi ka na pala. Si Awang, bakit ka nandito? Ang dumi at ang baho dito. Bakit ang baho ng sasakyan mo? Nagkarga ka ba ng baboy? Mauna na ako. Sabi ko na nga ba huwag nang pumunta. Sige na, sige. Kilala Montag ba yung si Yalo? Parang siya yung mayamang si Wang Dalong. Tama ba ang nakita mo, Tay? Nakita ko siya sa balita sa TE. At naka-Mercedes E3 siya. Tito, mali po ang pagkakita nyo. Yang sasakyan yan. Sa amin, halos lahat meron. Kaso lang, malakas sa gasolina. Kaya walang gustong gumamit. Ano ka, Hilo? Yang sasakyan niya, para lang yan sa mga mayayaman. Dito sa lungsod namin. Wala akong nakikitang ganyan. Paano yan makakarating sa lugar na wala namang pinupuntahan? Baka nga nagkamali ako. Ma, uwi na ako. Ang zapatos ko. Shenxenro, umuwi ka na agad. Hindi ko papayagang magpakasal ka sa ganitong lugar. Ma, Anak, nakauwi ka na. Pasok ka. Medyo simple lang ang lugar namin. Simple nga, pati itong mga sirasirang kahoy nandito pa. Huwag kang magsalita ng hindi alam. Yang Hainan Huali na kanyang kalaki. Sa action, abot ng higit sa 300 milyon. Nasaan na si Shensinro? Sumama kay Jale, saan kaya sila napunta? Huwag kang mag-alala, dinala lang ni Jal siya para makita. Ang lugar kung saan siya lumaki. Kain muna tayo. Kumpleto na ang mga ulam, kain na tayo, huwag kayong mahiya. Kain na, kain na. Sinro, ang payat mo masyado. Dapat kumain ka ng mas maraming karne. salamat, tita. Kain. CJ, ito ay Ilima grade na wagyu mula sa Japan. Ang sarap, pareho lang sa kinain ko sa Michelin-starred na restaurant. Huwag mo nga, ang Japanese Wagyu ay dapat special na i-deliver gamit ang eroplano. Sa pamamagitan ng hangin. Sa ganitong liblib na lugar, paano may deliver ang ganito kasariwang Wagyu? Totoo ba, ma? Pasensya na kayo, ito lang ang meron sa amin ngayon. Simpleng pagkain lang. Kung simpleng pagkain lang ito, ano pa ang tawag sa mga kinakain kong gourmet? Teka. Parang ito ay Diamond Cutlery na. Espesyal na ipinagawa ng Angra Diamond Company para sa pamilya Chen ng Guangdong. Bakit meron kayo nito? Maraming nag-deliver ng mga bagay sa amin araw-araw. Hindi ko na matandaan lahat. Kain muna kayo. Nakalimutan kong pakainin ang manok, pa kayo muna. Kain na, huwag kayong mahiya. Hanggang uwi ako manok. Jayale, ipakita mo sa akin. Ito ay caviar ng almas, 100,000 bawat lata. Ginamit mo pa para pakainin ang manok? Ano ba talaga ang trabaho mo? Bienan? Hoy, tatay, ito na lang ang natitirang bahay sa buong nayon. Sigurado ka ba na dito ang tahanan ni Boss Chen? Tiyak ang impormasyon, siguraduhin mong mapirmahan ang kontrata. Papunta na ako. Shen Sinru, nakilala mo na ang mga magulang. Ganito ka ba kabilis magpakasal sa isang probinsyano? Zixin Runa bata. Halatang mabait at tapat ang pamilya. Sa simpleng pagkain pa lang, hindi na siya comfortable. Paano pa kung malaman niya? Ang tunay na kayamanan ng pamilya Chen, baka masira ang kasal. Ang pamilya Chen ay simpleng magsasaka lang, nagtatanim at nag-alaga ng manok. Hindi nga, Yale, ipakita mo nga sa tito. Ang mangkok na iyon. Ito ay porselana mula sa panahon ni Emperor Qianlong ng Qing Dynasty. Isang piraso lang sa buong mundo. Ito sa amin na yon. Palaging ginagamit para pakainin ang manok. Pakan ng manok. Ginagamit mo ang ganitong kayamanan para pakanin ang manok. Kayamanan. Zayang na zayang. Huwag kang sumigaw. Ang kaalaman mo sa pagkilala ng kayamanan, kahit basura lang sa daan. Ito yan. Bakit hindi ka naniniwala sa akin? May kaibigan akong eksperto sa pagkilala ng kayamanan, malapit lang dito. Hintayin mo ako. Tatawagin ko siya para tumingin. Master, pwede ka bang pumunta dito ngayon? Tingnan mo kung tunay ang kayamanang ito. Nagulat ka naman. Kung may sakit ka, magpatingin ka sa doktor. Huwag dito sa mahirap na pamilyang ito. Nakakahiya. Huwag mong tingnan ang lumang bahay na ito.
Pero puno ito ng kayamanan. Sige, hintayin natin ang eksperto para mapahiya ka. Tama ang hinala ko, ito ay mula pa sa panahon ng Qing Dynasty. Isang kulay na porselana na bowl ng Qianlong na preserba na maayos. Itong mga bagay na ito, hindi ba't meron ang bawat pamilya, tatay? Marami pa tayo nito sa kusina. Mahirap makakuha ng isa para sa ordinaryong pamilya, pero ang dami ninyo. Imposible ito. Narinig mo ba? Sinabi niyang impossible. Ganito lang kaliit na halaga, gustong makipagkamayan sa pamilya namin? Malayo, Pia. Nanay, huwag ka nang magsalita. Palang pala, mahilig ka sa mga lumang bagay, Bienan. Maami kami nito, hintayin mo, asawa, dalhin mo rito. Ito. Ito ay mother and child bronzy, set na 2,000 taon na ang edad. Tingnan Montag. At ito ay Peach Blossom Peer Longevity Staff ng Ming Dynasty. At ito ay Sea Beast Grape Pattern Bronzy Mirror ng Tang Dynasty. Alam nyo ba na ito ay nabili sa auction ng Chengqian last year? Naibenta ito ng 300 milyon. Diyos ko, ang hirap tipunin ng ganito karaming orihinal. Kahit ang mayayamang pamilya, hindi kayang gawin ito. Jayale, hindi ko inaasahang ganito kayaman ang pamilya niyo. Kung ibebenta ang mga ito, kasama si Zhang Cheng, si Chenjel ay magiging gintong manugang. Yal. Tita, medyo hindi maganda ang pakikitungo ko sa iyo dati. Hindi ka ba magagalit? Tita, ginawa mo lang naman yon para kay Sinner. Naiintindihan ko. Sa totoo lang, marami akong kaibigan na mahilig sa mga kayamanang ito. Bakit hindi mo ibenta ang mga nasa bahay nyo? Ilabas mo lahat, tita na ang bahala diyan. Ma, ang bilis mo namang magbago ng mukha. Ano ba, yang sinasabi mo, anak? Sa totoo lang, ang pamilya natin ay talagang gusto ang lugar na to. Ang init-init ng pakiramdam, di ba? Kaninong bahay ito? Ang Bedoy naman. Ah, bahay mo bala. Hindi ka welcome dito. Huwag kang ganyan. Kung hindi ako pupunta ngayon, sino ang magbubunyag sa pamilya ninyong mga magnanakaw ng libingan? Luo Shichang, huwag kang magsinungaling dito. Sandali, bakit pareho ito sa mga nahukay sa Xinjiang? Kung wala kayong sertipiko, mga nakaw ito. Jayale, kunin mo agad yung sertipiko. Ito regalo lang ito sa amin. Yung sertipiko. Hindi ko na alam kung saan ko nailagay. Ako. Nakukunwari. Ipagpatuloy mo lang. Naisip ka baka yung regalo kay Tita Shen. At kay Tito Shen kahapon. Galing din sa pagnanakaw ng libingan. Tita Shen, itong probinsyanong, tu. Ay gustong isubo ang pamilya Shen sa kapahamakan. Anak, wala naman kaming galit ayo. Bakit mo kami pinahihirapan? Hindi po, tita. Mga regalo lang talaga ito. Sa amin. Ang pamilya Chen, kahit hindi mayaman, ay hindi gagawa ng mga bagay na yan. Ang pamilya nyo na mahirap. May magreregalo ng bilyon-bilyong antigo. Sino ang maniniwala? Sabi ko sa'yo huwag kang pumunta. Ngayon nasa pugat ka na ng magnanakaw. Tara, umalis na tayo dito. Bilisan Montag. Umuwi na tayo. Tara na. Ma, naniniwala ako kay Jayale. At kay Tito Chen, hindi sila masasamang tao. Ikaf. Sige, bata piazik sinro. Pero kayong mga magulang, hindi ba nyo nakikita? Talaga beng hahayan nyo. Nakakasalan ni sinro. Ang magnanakaw na to, at maging asawa ng isang magnanakaw, tatawag tayo ng pulis para sila ang humusga. Kung totoong pamilya kayo ng mga magnanakaw, ang anak ko ay hindi magpapakasal sa pamilya nyo. Kung hindi, ako mismo ang magsosorry. Tama, tawagan na ang pulis. Chen, isipin mo kung saan mo nilagay yung sertipiko. Kung hindi nyo ilalabas, mawawalan tayo ng manugang. Naku, ang tangga kao. Hindi ko na maalala kung saan ko inilagay. Mga bote asisidlan lang ito. Galing sa bahay. Mga bagay na galing sa bodega ng museo. Sariling gamit namin. Anong sertipiko pa ang kailangan? Ang yabang mo. Ang lakas mong magyabang Sige. May museo ang pamilya mo? Sige, ganito na lang. Kunin mo yung selyo ng museo sa museo nyo. Ilabas Montag. Nesen na yon? Sa kulungan ng baboy? O sa kulungan ng manok?
Ang sama ng tingin mo sa tao ah. Maayos naming iningatan ang mga gamit namin. At sinabi ng tatay ko, maging tapat dapat, huwag magsinungaling. Tama, mabuti ang pagiging tapat. Ngayon, tingnan natin kung gaano kakatapat. Pustahan tayo ngayon. Kung maipapakita mo sa akin ang selyo ng museo, ng buo at walang sira, Lo Shixiang, luluhod ako para humingi ng tawad sa iyo. At ipapangako ko, hindi na kita gagambalain. Sa inyong dalawa. Pero kung hindi mo ito maipapakita ngayon, ito ang araw ng kasal namin ni Tsinru. Jayale, pustahan mo siya. Naniniwala ako sa iyo. Sige, pustahan tayo. Ano pang hinihintay mo? Hanapin mo na. Huwag mo nang hanapin, alam mong hindi mo makikita. Tsinru, alis na tayo. Huwag mo siyang hawakan. Nahanap ko na. Talagang ka? Zilyo NG Shenkyan Museum. Ibig sabihin, totoo ang mga antigong ito. Yaman na. Luo Shixiang, talo ka sa pustahan. Talo ka. Mga hampas lupa kayo, paano kayo magkakaroon ng tunay na selyo? Peke ito. Lo Shixiang, kaarawan ng tatay ko ngayon. Huwag mo akong pilitin na sampalin ka. Tito, tita. Malapit ng pirmahan ng pamilya Luo at Chen ang kontratang bilyon-bilyon. Kung ipapakasal ninyo sa akin si Tsinru ngayon, hindi ko na ito pag-uusapan. Naniniwala akong ang pamilya Shen ay makakaangat sa tulong ng pamilya Luo. Wala kaming sinabing ibibigay ang proyekto sa pamilya Luo ah. Baka naman nagkamali ka na naman ng dalang dokumento. Mahal, hindi ako. Mga tauhan ko siguro ang nagkamali. May isa pa. Tsinru, tingnan mo, ito ang pamilyang pinagpipilitan mong mapasukan. Ang yabang at ang galing umarte. Sasabihin ko sa iyo, kapag pinakasalan mo sila, puro hirap lang ang abutin mo. Basta kasama si Jayale, gusto ko. Tumahimik ka. May magandang buhay ka na. Bakit mo gustong pakasalan ang ganitong pamilya na magnanakaw? Sa huli, ang mga anak mo ay pag-usapan ng mga tao. Kahit ano pia, hindi ko hahayaang pakasalan mo siya. Wala pang desisyon, huwag kang magmadali. Para lang naman ito sa pamilya Shen. Kamag-anak, baka may hindi pagkakaintindihan. Kapag napangasawa ni Tsinru ang anak namin, puro ginhawa lang ang abutin niya. Kapag nakuha na ni Shixiang ang proyekto ng pamilya Chen, pangako niya, bibigyan niya tayo ng 500 milyon bilang dowry. Ang pamilya mo, malamang wala kayong pambili ng bahay at kotse para sa kasal. Yun pala ang problema, Montag. Madali lang yan. Sa probinsya, maraming lupa ang available. Kung gusto mo, may sa zero bahay ako dito, pumili ka. Dalhin mo dito. Maraming bahay, lahat sa inyo. Oo, kung hindi pa sapat ito, pumili kayo ng lupa sa baryo at magpatayo ng mansyon. Mansion? Oo. Jayale, ang dami palang bahay ng pamilya mo. Bakit itong lumang bahay pa ang pinili ninyong tirahan? Sanay na kami sa mga manok, pato, at aso. At saka, ang tagal na namin dito, may sentimental value na ito sa amin. Kaya hindi na kami lumipat. Ano naman? Kahit maaming bahay, probinsya lang naman ang mga yan. Tsinru, kung magiging asawa mo ang ganyang tao, ang mga anak at apo mo ay magiging probinsyano habang buhay. Ang pamilya Shen sa Guangdong, hindi na makakataas ng uli. Tama. Kahit gaano karami ang bahay ninyo sa baryo, probinsya lang naman ang mga yan. Walang klaseng-klaseng. Mas mabuti pa ang kotse ni Luo. Mas praktikal yun. Nanay, ano naman kung probinsyano? Basta mahal ko si Jayale at mahal niya ako. Gusto kong maging kasama siya habang buhay. Shen Tsinru, walang utang na loob na anak. Anong maganda sa liblib na lugar na yan? Gusto Montag Pia. Na kami ng tatay mo ay tumanda na lang sa pagmamaneho ng sirasirang tricycle. Para dumalaw sa inyo, hindi ko hahayaang mapangasawa mo ang pulubing yan. Kamag-anak, huwag kang magali. Siyempre, may bahay at kotse para sa kasal. Kahit probinsyano kami, hindi namin pababayaan ang mga bagong kasal. Hindi namin sila pahihirapan. Oo nga. Kung gusto mo ng kotse,
Nandiyan yung isa sa labas, sa kulungan ng baboy. Ang tagal na nating hindi nagamit ito. Baka pwedeng kay Tsinro muna ito. Hindi mo ba alam na hindi lahat na may 4 na gulong ay kotse? Sinru. Kakasimula ko lang mag-intern, wala talaga akong masyadong pera. Pero huwag mong isipin na luma na ito, kumpleto pa rin ang lahat ng functions nito. Hindi ko kailangan ng mamahaling kotse o posisyon. Gusto ko lang na magkasama tayo habang buhay. Hindi, Shenxinru, Tanga KBA, ang Tanga Montag. Tanong ko sa iyo, probinsyano, ano ba ang meron sa kanya na pinagkakaguluhan mo? Isa kang Tanga. Subukan mong ulitin. Sabi ka o, Shenxinru, ay isang tunay na tanga. Nakita Montag PA, Shenxinru, ito ang lalaki na pinagkakaguluhan mo. Sa bawat problema, galit lang ang alam niya. Huwag kang mag-alala, ipapakita ko sa iyo ang pagkakaiba. Namin niya. Ito ay 10 taon na ang nakalipas. Binili ito ng isang misteryosong mayaman. Sa halagang 50 milyong dolyar, isang bihirang Mercedes-Benz. Paano ito nangyari? Hindi, imposible. Talaga bang sa inyo ang kotse na ito? Oo. Luma na ito, pero maganda pa rin ang takbo. Pwede na para sa mga baguhan. Tito, tita, kung sa tingin nyo ay sobrang luma na ito. Kapag nakapag-ipon na ako, ang unang gagawin ko ay bibili ako ng bagong kotse para kay Sinru. Huwag na, huwag na. Gusto ko talaga ang kotse na ito. Sa buong mundo, 2 piraso lang ito. Ang isa ay nasa museo, at ang isa pa ay nasa garahe ng pamilya Chen, ang pinakamayaman. Hindi ko inaasahan na makikita ko ito sa bahay ng manugang. Hindi, ang daming coincidences. Baka, ang bahay ni Chenjal ay ang Chen family sa Guangdong. Ang pinakamayamang pamilya Chen. Tito, kayo ba ang may-ari ng kalahati ng mga lupa sa Guangdong? At ang negosyo ninyo ay kumalat sa buong mundo, ang pinakamayamang pamilya Chen. Anak, hindi mo ba alam kung anong Chen ang Chen na yon? Alam Montag PA? Ang yaman pala namin. Kaya ba nating pakasalan si Sinru ngayon? Imposible, ang daming Chen sa mundo. Chen Yale, may talento ka pala. Nagpanggap kayong dalawa para lokohin ako. Di ba? Nakpanggap. Luo, naalala ko, may kontrata ka sa pamilya Chen. Ngayon, sasabihin ko sa iyo, huwag ka nang umasa sa kontrata. Akala mo ba dahil Chen ang apelido mo, makikialam ka sa negosyo ng pinakamayamang pamilya Chen? Tita, ako si Eluo Shihang. Ito na ang huling pagkakataon ninyo. Kung papayag kayo ngayon na pakasal ako kay Tsinru, kalimutan na natin ang nakaraan. Tutuparin ko pa rin ang aking mga pangako. Luo, gusto ko rin sana maging magkamag-anak. Pero ang daming antigo, pati itong bihirang tiger car. Sabay-sabay lumabas sa pamilya Chen. Ito. Kung pinili mong maniwala sa probinsyanong ito, iyon ay paghamak sa pamilya Lu. Babaliin ko na ang kotse na ito para makita ninyo. Ang agwat namin. Zandali, Luo. Hindi kita minamaliit, pero kung babaliin mo ito, baka maubos ang yaman mo sa pagbayad. Hindi ako takot. Hindi ako natatakot. Lucy-chan, sasabihin ko sa'yo. Kung babaliin mo talaga ang kotse na ito, hindi mo kayang bayaran. Sasabihin ko sa iyo, kahit basagin ko ito, walang mangyayari. Kapag ako di Luo Shihang, nakakuha ng bilyon-bilyong kontrata sa pamilya Chen, at naging pangalawa sa Guangdong, iyon na ang katapusan mo. Ayos. Nasira na ang kotse, ngayon ikaw naman. Jayale, ingat. Walang hiya, mapapahamak ang pamilya Luo dahil sa iyo. Tatay. Pasensya na kayong dalawa. Tatay, bakit ka nandito? Nalilito ka na ba? Mga probinsyano lang ito. Bakit mo ako sinaktan para sa kanila? Tumigil ka. Lumuhod ka. Akala ko ba magkakamag-anak tayo? Ng pinakamayamang pamilya sa Guangdong? Ano ba ito? Itatapon ang ganitong klaseng manugang? Sigs na, hindi pa huli ang lahat. Magpakumbaba ka sa paghingi ng tawad. Sa hinaharap, huwag mong isipin palagi ang pera. Sige, susundin kita. Boss Chen, pasensya na. Hindi ko nakilala ang iyong kadakilaan. Pasensya na, kasalanan ko lahat. Tingnan Montag.
Pwede pa bang pag-usapan ang proyekto sa South Africa? Inapi mo ang anak ko at ang manugang ko, tapos hihingi ka ng proyekto. Panaginip mo yan. Chen Yiale. Chen, pasensya na, mali ako, kasalanan ko lahat. Pakiusap, patawarin mo ako ngayon, pakiusap. Naalala ko kanina. Inapi mo si Xinru, di ba? Naiintindihan ko, isusumpa ko mula ngayon. Hindi na ako lalapit kay Xinru. Lalayo ako sa inyo, pakiusap bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Huli na. Mula ngayon, ang pamilya Luo ay tatanggalin sa Guangdong. Chen Xiao, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Chen Xiao, pakiusap Chen Xiao, nakakahiya. Jiale, dati ay mali ang ginawa ng tita. Patawarin mo na ang tita. Tita, ano po ba yan? Okay lang yan. Isipin mo na lang, first time kong pumunta sa baryo at ang hirap ng nangyari. Patawarin mo na ako. Tita, ang dapat mong hinga ng tawad ay hindi ako, kundi si Xinru. Anak ko, nagkamali ako. Inisip ka o lang. Ang interes ng pamilya natin, hindi ang nararamdaman mo. Patawarin mo na ang nanay mo. Nay, tao rin naman tayong nagkakamali. Sa susunod, mabait ka kay Jayale. Sigsig, magbabago ako, talaga. Ang galing ng manugang nating si Chen. Habang tumatagal, lalo kitang nagugustuhan. Kaya habang birthday ka o, itakda na natin ang kasal ni Xinru at Jial. Gayon na. Sigsig, mamimili tayo ng magandang araw. Si. Jayale, simula ngayon, ibibigay ko na ang sarili ko sa'yo. Huwag mong kalimutan ako kapag yumaman ka, ha? Xinru, isinusumpa ko sa buong buhay ko. Ikaw lang ang mamahalin kong si Shen Xinru.